Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po inyong lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church. Talakayin po natin ang tungkol po sa tinatawag nating accountability. Last week po, napag-aralan natin ang kahalagahan ng meeting together, pagsasama-sama. No? Mayroong tagumpay ang bawat isa. So we need to encourage one another dahil malapit na raw yung pagdating ng ating Panginoon. Malapit naman talaga na. Nandiyan na po yung mga sinyalis, nakikita po natin. No? Pero ang tanong dyan, habang naghihintay tayo, dapat meron tayong dapat gawin. No? Meron tayong dapat gawin. No, tayo nakakilala sa Panginoon, meron tayong gagawin. Hindi tayo mag-aantay ng ngangalang. Meron tayong gagawin. Ano? Tingnan po natin. Sabi dito sa Ezekiel 33, 1 and 2, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kabayan. Kapag ipisinalakay ko ang isang bayan, sila ay kailangan pumili ng isang bantay. Bantay. So ito po, dito papasok yung tinatawag nating accountability. Kailangan magbantay, bantayan natin ang ating sarili, bantayan din natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Sino ba si Ezekiel? Si Ezekiel po ay isa sa mga Hudyo na na-exile sa Babylonia under Nebuchadnezzar in 537 BC. Isa siya sa napili ng Lord na maging propeta. Meron siyang asawa. Sabi pa rito sa Ezekiel pa rin, 1:13, naninirahan sa Babylon kasama ang mga napatapon sa lugar na yon. Kasama siya sa lahi ng pari, kaya siya qualified na mangaral. Magsabi, noon kasi meron tinatawag po na priestly ministry mula sa angkan ni Aaron. No? At dito nga, sa ating pag-aralan, makikita natin, meron siyang tungkulin din natin bilang priest ng Lord. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Diyos na siyang ating pinakadakilang pare, no? Na sinasabi, walang hanggang kaparian. Tayo pumikit tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay isang Diyos na pwede po naming sandalan para sa pag-aaral po ng inyong salita. Alam po namin sa sarili naming karunungan naman, hindi po namin kaya ito. Lord, gusto namin matutunan to kasi meron po kaming accountability sa aming sarili at sa aming kapwa. Kailangan po gawin namin ito. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pag-aaral namin ito, makita namin ano ba yung accountability namin sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. So, kagaya po nung sinabi ko kanina, tayo raw po bilang lingkod ng Diyos, tinanggap natin ng Panginoon, tayo ay tinatawag din na pare. Kaya titignan po natin. 1 Peter 2:9-10. Sabi rito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pare, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, kagaya po sa sinasabi rito, kasama na po tayo doon sa tinatawag pong lahing pinili. Maharlikang pare at isa pong trabaho ng bilang isang tinatawag po nating quote-unquote spiritual father is yung tinatawag po nating magbabantay po tayo. Magbibigay po tayo ng pagbabantay sa ating kapwa. Dahil dito, meron tayong tungkulin para kay Lord. Unang-unang tungkulin natin bilang tagapagbantay o pare, sa madali sabi, dapat bantayan natin ang pagsalakay ng kalaban. Ezekiel 33, 3-6. Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, referring to sa watchtower o yung tagabantay, hihipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao, sino mang makarinig sa babala, ngunit nagsawalang bahala at napatay ng mga kaaway, walang pananagutan ang bantay sa kanilang kamatayan. Kasalanan nila kung mamatay sila, sapagkat hindi na pinansin ng babala, maliligtas sana sila kung sila'y nakinig. So, yung tagapagbantay, kailangan magbigay siya ng signal na merong sumasalakay. At sabi rito, kapag ginawa nung nagbabantay yung kanyang tungkulin, hindi tulongges, hindi tutulog-tulog, at hindi nakinig yung kanyang pinagsabihan o binigyan ng warning,
hindi na siya sagutin. Wala pong pananagutan yung tinatawag pong tagapagbantay. Pero, tingnan po natin yung kasunod. Ngunit, verse 6, ngunit, kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa mga sasalakay, at may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Accountable yung nagbabantay. Parang kagaya po sa atin sa panahon natin. Tayo na nagbabantay, nakaalam sa salita ng Diyos, dapat bibigyan natin ng warning yung ating mga kapwa-tao na hindi pa alam. Bibigyan natin sila ng warning. No? Ang tanong lang, sino ba ang kaaway talaga ng mga mananampalataya? Tingnan po natin. Unang Pedro 5:8, sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, so ang kaaway po natin, tandaan natin, base po rito, ang kaaway po natin, yung mga ng mga mananampalataya at hindi ng mga mananampalataya ay walang iba kundi ang demonyo, ang dyablo. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at naaliligid, naghahanap ng malalapa. Dapat hipan natin ang trompeta, magbigay tayo ng warning. Usually nangyayari ito sa mga pagtitipon. Pag mayroon po tayong gathering. Accountability po natin dito. Dapat bigyan natin ng babala ang ating kapatid na sumasali po doon sa tinatawag po nating pagtitipon-tipon, pagsasama-sama. Kagaya po nung nakaraang Wednesday, noong nagbigay ng patutuo yung bawat kapatid. So makikita natin ano ang ginagawa ng mga kapatid, bakit nagtagumpay doon sa mga problemang dumating. Ano yung mga himala na ginawa ng Diyos. Kasi ang Diyos hanggang ngayon po gumagawa po ng himala. Marami kasing iba akala ang Diyos hindi na kaya pa rin po. Kasi hindi naman nababawasan, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya niya na gumawa, mahati ang dagat ng panahon na yun, kaya rin niya. Kung gugustuhin niya. No? Pero ngayon, sa panahon natin, ang isang pinakamagandang himala is yung mabago ang buhay ng bawat isa. Yung maalis, mabantayan natin ang ating sarili laban sa gawa ng demonyo, ng dyablo. Paano natin gagawin yan? No? Kailangan bigyan natin ng importansya itong mga bagay na ito. Ang tanong nga lang po dyan, paano natin lalabanan? Tandaan po natin, dyablo yan. Pero meron po tayong susi dyan. Mismo, sabi ni Santiago 4:7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. So, labanan daw natin. No? Tandaan natin, makapangyarihan yan. Pero again, sinabi ni Santiago, ito po ang gagawin natin paglaban. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bagong isip. So, ang pinakaano po nito, panlaban po natin, protection natin nito, lumapit tayo sa magbibigay ng protection sa atin at magbabantay sa atin para hindi tayo malapitan. Sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa Kanya at tutulungan niya tayo para tayo magtagumpay. Sabi nga niya rito, linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Sabi niya rito sa awit 51:10, isang pusong tapat na sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Totoo yan. Ipag-pray po natin yan. Pag may nararamdaman tayong kakaiba, may nararamdaman tayong mababagsak tayo sa kasalanan, kailangan mapagbantay tayo. Tulungan natin yung mga kapatid natin. Kaya lang, hindi natin matutulungan yung ating kapatid kung tayo hindi natin nababantayan yung sarili natin. Bantayan natin yung sarili natin para hindi po tayo bumagsak. So again, tignan po natin yung pagsalakay ng kalaban. Pero kagaya rito, sinabi dito sa Pedro, umaali-aligid yan. Gumagawa yan. Tandaan po natin ang dyablo po, hindi yan mag-ano na parang tatakutin. Hindi yan. Mag-ano yan na parang siyang isang anghel. Akala mo pa anghel. Pero hindi pala. Anghel pala ng kadiliman. Kaya mag-iingat tayo. So again, bantayan natin yung pagsalakay ng kalaban. Pangalawa, para tayo magtagumpay sa pagsalakay ng kalaban, bantayan natin, isalaysay natin. Pagsalaysay ng salita ng Diyos. Sabi sa Ezekiel 33:7, ikaw Ezekiel, ang ginawa kong bantay ng Israel, anumang marinig mo sa akin, sabihin mo sa kanya bilang babala. So, paano ba natin marinig ang salita ng Diyos? Siyempre sa pag-aaral. Kaya palagi pa natin pinagdidiinan dito, mahalaga po. Yung araw-araw nag-aaral tayo, nagme-meditate tayo ng kanyang salita. Verse 8, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo pinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit,
pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Hindi ko po alam kung paano po itong pananagutan natin, pero ang isang ano po nito, yung guiltiness eh. Pinakamatindi po nito. No? Kaya nga, again, ito po ay reminder sa ating mga tagapagbantay, sa ating nakakilala na sa Panginoon, sa ating ibinigay na yung buhay natin sa ating Panginoon. Tayo po ang tagapagbantay. Maraming mga tao hindi nila alam kung anong gagawin nila. No? Pero tayo nalaman na natin, dapat po bigyan natin ng babala yung ating mga kapatid. Kaya nga sabi niya, mamamatay nga siya, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Pero ito naman po yung pangako. Verse 9, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayunmay, hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. So again, kahit na anong sama ng tao, kahit na sa tingin mo parang wala ng pag-asa, no, kailangan sabihan pa rin natin sila, bigyan pa rin natin sila ng warning. Bakit? Bahala si Lord. Basang mahalaga, pinasahan natin, sinabi natin, kasi sa totoo lang po, pag nagme-meditate po tayo ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi mangusap ang Lord. Ang tanong lang, nakikinig ba tayo ng gusto? At kapag napakinggan natin, anong gagawin natin? Sasarilinin natin? Hindi. Meron tayong pananagutan. Kailangan ipasa natin, sabihin natin sa Kanya. Kaya nga meron kanta, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. May pananagutan po tayo. Tama po yung kanta. We are accountable kung hindi natin ginawa ang paghahayag ng salita ng Lord. Kaya po dito sa PEC sa Pateros, palagi po natin sinasabi kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po tayo nag-iimbento rito. Tinitingnan natin. Kaya nga po ako, i-encourage ko po kayo. Lahat ng pinag-aaralan po natin, tignan niyo po kung nakasulat talaga sa Bible. Baka mamaya, nagkakamali, nililigaw ko pala kayo. Tignan po natin mabuti. Kasi gusto ko po, gawin itong bagay na ito, accountable po ako. At yung mga kapatid dito sa PEC, accountable po tayo sa bawat isa. Kailangan bigyan po natin ng babala ang bawat isa. Paano natin gagawin? Pagsalaysay ng salita. Sabihin po natin, no? Kasi ito po yung tungkulin natin. At sabi po rito sa pangalawang Korinto 6:14-16, sabi, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Ito po yung sinasabi na wala namang mawawala. Okay lang yan. Hindi po. Ito sinasabi, huwag daw makisama eh. No, huwag kang makikisama. Kaya malaking bagay po, kagaya po doon sa mga mag-aasawa. Kailangan ang gagawin mo mapapangasawa mo kaparehas ng iyong parehas ng pananampalataya. Mahirap kasi. Dapat parehas ng paniniwala. Kasi pagsisimulan po ng awayan. At anong mangyayari pag nasira yan? Kawaway mga anak. Pati ikaw, maapekto yung buhay mo. Kaya sabi rito, huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Hindi tayo pwedeng makiayon. No. Sabi nga, maari ba magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Definitely hindi. Anong kaugnayan ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? O di kayo ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba't tayo, ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila at sila yung magiging bayan ko. So again, hindi tayo pwedeng magkaroon ng ibang Diyos. Tanging ang ating Panginoong Jesus lang ang ating bibigyan po ng pagsamba. Tanging ang ating Panginoon lang ang pag-asa natin sa buhay. Tanging ang Panginoong Jesus lamang ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay na wala na pong iba. Ayon sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Pangatlo, nagagawin po natin bilang accountability natin, sabihin natin na magbago. Sabihin na magbago. Ezekiel 33:10-13. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita, ang inuulit-ulit nilang sila'y naguman sa kasamaan kaya hindi sila mabubuhay. So kailangan sabihan natin sila, no, nagugumon, bumabalik, no? Kaya nga hindi applicable dito po yung sinasabi na ang
masamang damo, mahaba ang buhay. Hindi po totoo yun. Huwag po kayong maniniwala doon. Verse 11, sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Tingnan niyo po. Hindi gusto ng Lord ang sino mang mamatay kahit na ikaw ay isang masama. No? Kahit ikaw ay masamang tao, hindi po nasisiyahan ng Diyos. Kaya nga nagpunta siya, gusto niya maligtas ang bawat isa. Nais kong siya'y magbagong buhay. Yun palang gusto ng Lord. Kaya niya binibigyan ng babala. Kaya niya pinibigay ang kanyang salita. Dahil gusto niyang magbago, gusto niyang na yung taong masama ay mabagong kaisipan at maligtas. No? Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Tignan niyo po, inulit pa. Ayaw ng Lord na mayroong mapapahamak kahit naubod ng kaya nga. Again, sasabihin ko po itong muli. Ang lahat ng tao hanggat nabubuhay mayroong pag-asa. Huwag po nating lulubayan sa panalangin. Kahit sino pa yan, huwag po nating lulubayan. Merong pwedeng gawin ng Diyos. Si Lord lang ang po pwedeng magsabi na, pag sinabi na, stop, ay wala ka na magagawa ron. Pero hanggat nabubuhay ang taong yan, ibig sabihin, meron tayong accountability na sabihan siya. Meron tayong accountability na bigyan siya ng warning. Meron tayong accountability na dapat sabihin natin kung anong pinapasabi ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ng Lord na magbago ang taong yan. Baka kaya hindi siya nagbabago dahil tayo hindi pa nagbabago. Tignan natin yung sarili natin. No? Tignan natin mabuti yung ating sarili. No? Verse 12, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpakasama sila. Ang paggawa po ng kabutihan ay for life. Hindi po pwede nung Lunes mabait ka, Martes hindi, Miyerkules mabait, Huwebes hindi. Kaya nga po ang Christianity po, ang pagkakaroon po ng totoong disipulo ng ating Panginoon, hindi po nagtatapos tuwing linggo. Hindi po nagtatapos yan tuwing mayroong gawain sa church. Ang pagiging mabuti at mabait po, makisalamuha sa mga tao, hindi lang tuwing mayroong okasyon. So, ibig sabihin, araw-araw, nasa trabaho ka man, nasa eskwelahan ka man, dapat yung tatak natin bilang isang mananampalataya ay lalabas. Bakit? Accountable tayo sa mga kaklase natin. Accountable tayo sa mga kasama natin sa trabaho. Accountable tayo sa mga kasama natin sa bahay. Accountable tayo doon sa ating komunidad. Meron tayong gagampanan. No? Kaya kasi sabi, huwag mong sabihin na ang dami mong ginawa nung panahon na yun ng kabutihan. Pero ang tanong, ano naman ang ginagawa mo ngayon? Mabuti pa rin kaya ang ginagawa natin ngayon? Yun ang tanong. No? Kung ang masama ay nagpakabuti, hindi siya paparusahan. No? Ngunit kung ang mabuti ay nagpakasama, parurusahan siya. Sinasabi ko na nga, ang matuwid ay mabubuhay. Subalit, kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawalan ng kabuluhan ng kanyang kabutihan, mamamatay siya sa kanyang kasamaang ginawa. So, kagaya ng sinabi ko po, ang paggawa po ng mabuti ay for life. Hihinto lang ang paggawa natin ng mabuti kapag tayo ay wala na sa katawang lupang ito. At hindi natin pwedeng pagmalaki yung ginawa nating kabutihan, yun ang magliligtas sa atin. Kasi sabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So again, dito pinakikita lang na ang kaligtasan natin ay purely by faith with our Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na marami kang nagawang mabuti. Hindi mo pwedeng ipasabihin na ang dami mong medalya. Hindi natin pwedeng sabihin na ang dami nating mga trophy. Hindi natin pwedeng sabihin na ang ganda ng GMRC mo. Hindi mo pwedeng sabihin na maganda ang 201 file mo. Wala po yun doon. Ang kaligtasan po natin nasa ating Panginoon. Wala na pong iba. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung last na victory natin. Ang tanong, ano ang itinutuloy natin ngayon? Yun mahalaga. At sabi po dito sa pangalawang Kronika 7:14, ngunit, kung ang bayang ito nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. So, ibig sabihin,
kung dumating man, sana nga wag nang dumating, pero kung dumating man na tayo bumagsak, isa lang ang paraan. Pakumbaba tayo. Aminin natin sa ating Panginoon. No? Pero hindi lang po doon, kailangan talikuran natin yung kasalanan. At magpatuloy tayo sa pamumuhay sa ilalim po ng presensya ng ating Panginoong Jesus. Sabi po rito sa Matthew 24:13, ngunit ang nanatiling tapat hanggang bukas ay siyang maliligtas. Again, sinasabi lang dito, yung past victory natin o yung past na kabutihan na gawa natin, hindi tayo maliligtas. Ang magliligtas sa atin, kung ano yung present na ginagawa po natin. Kung ano po yung totoo na ginawa natin. Yung totoong, bagamat yung sinasabi po na kapag tinanggap natin na Panginoon tayo bago nilang, dapat manatili tayo sa ganun. Kasi kung hindi, kagaya ng sinasabi, kung hindi ka mananatili hanggang wakas, hindi ka maliligtas. So again, hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, kailangan tayong manatiling tapat hanggang wakas. Yung pag-gather nga lang natin, pagkikita-kita natin, tapat na ba tayo? Yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos na inutos niya araw-araw, tapat ba tayo ron? Tapat ba tayo? Yung sinasabi niya na palagi tayong manalangin, magpasalamat, tapat ba tayo ron? Oh. Tanungin natin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. At sabi pa rito sa Hebreo 6:4-6, sapagkat paano pang papanunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ito yung refer kanina. Kahit na anong bait mo, pero bigla kang tumalikod sa ating Panginoon, ito yung sagot. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, nakalasap na rin siya ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang nahayag sa panahong darating. Verse 6, kapag sila'y tumalikod pagkatapos masalasap, ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin pa upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Paalalahanan natin ang bawat isa na huwag babalik sa maling pamumuhay. Nalaman na natin. Kasi sabi po rito sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. So kung magpapakasama tayo, gagawin natin yung mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, tayo rin mapapahamak. Pero napakabuti ng ating Diyos, kagaya ng binasa natin kanina, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero salamat, binayaran ito ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo sa pagdanak ng kanyang dugo, nilinis ang bawat isa sa atin. Ang kailangan lang po natin, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya ay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ang mensaheng ito na ating pinag-aralan ngayon sa araw na ito ay pagpapatunay lang na meron akong pananagutan sa iyo, meron kang pananagutan sa akin. Tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Gawin natin yung nararapat natin gawin. Kaya nga po mayroong pangangaral na ganito. Dahil gusto ko po na malaman ng bawat isa na nakikinig, na ang kalaban ay umaaligid. Gusto kang lapain. Pero gusto ng ating Panginoon ay magkaroon ka ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mayroong kapahayagan ng salita ng Diyos kagaya nito. At salamat dahil nandito ka sa mga oras ito at nagkaroon ng pagkakataon na marinig mo ito. Pero kapatid, hindi sapat na malaman mo ito, marinig mo ito. Kailangan magbago ka. At ang pagbabago, mangyayari lamang kung ibibigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon at pagsisisihan mo ang lahat ng nagawang kasalanan. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Binayaran ng Lord ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Dumanak ang kanyang dugo para sa akin, para sa iyo, para tayo linisin. Ang tanong, tinanggap mo na ba ang katotohanan ito? Pinapasok mo na ba ang ating Panginoon sa iyong puso? At ginawa mo siyang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Anyayahan kita sa isang panalangin na pagbibigay. Dahil ako ay accountable. Sabihin itong mga bagay na ito. Ang isang mananampalataya ay accountable para sabihin ang mga bagay na ito. At bilang isang mananampalataya, ikaw ay aanyayahan ko sa isang panalangin na pagtanggap dahil ayokong ikaw ay mapahamak.
Gustong-gusto ng ating Panginoon magkaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At aanyayan kita, sumunod ka sa panalangin na aking gagawin. Gawin mo ito na panalangin na pagtanggap na nanggagaling sa iyong puso dahil ito ang gusto ng ating Panginoon. Yung gagawin nating bagay ay gusto niya manggaling sa ating puso. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Jesus, salamat po. Dahil sa inyong mga salita, nakita ko po na kailangan ko po ang inyong kalinga at ang inyong pagmamahal. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Sige kapatid, sa mga oras ito, bibigyan kita ng ilang minuto. Sabihin mo, i-confess mo sa ating Panginoon ang inyong mga kasalanan. Sabi kasi sa 1 John 1:9, kung sasabihin lang natin, ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, pakinggan ito ng Diyos. Sabing ganon, lilinisin tayo at patatawarin kung ito'y nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Sabihin natin, huwag ka magdalawang isip kapatid. Gusto ng ating Panginoon na ikaw'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Kapatid, kung ito ginawa mo, isa sa mga pribilehiyo na binibigay ng Diyos, ikaw itatawaging anak ng Diyos. Ikaw ituturing na anak ng Diyos. Ayon sa sinasabi sa 1:12, sapagkat ang sinumang sumampalataya at manalig ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag tayo sumampalataya sa anak, binigay natin ang ating buhay, tayo tuturing na anak. At bilang anak, isa sa mga pribileyo, pwede tayong lumapit sa trono ng kanyang biyaya. Kaya kapatid, sa mga oras ito, meron kang karamdaman, physical, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa ating Panginoon, gusto mo ng kagalingan. Gusto mo ng kagalingan. Sabihin mo, makikinig natin, Panginoon. Ikaw lang at siya. Opo, Panginoon. Opo. Opo. Narinig niyo po ang kahilingan ng aking kapatid. Kagalingan. Pagkaloob niyo po, Panginoon. Pagkaloob mo po. Pagkaloob mo po. May problema ka emosyonal sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong anak, mga kasama mo sa bahay, kasama sa trabaho, sa eskwela, ito yung pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Humingi ka ng tawad. At kung nakailangan lumapit ka sa tao na nagawa mo ng pagkakamali, gawin mo. Dahil ito yung isang pagpapalaya at paglilinis. At matuto rin tayo magpatawad. Kasi ng ating Panginoon, makasalanan tayo, wala tayong kwenta, pinatawad tayo. Kaya nararapat na magpatawad din tayo sa ating kapwa. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, may mga bagay na pumipigil sa iyo. Lalo na, tinanggap mo ng ating Panginoon, gagawa ang kalaban para ikaw ay mapalayo. Pero huwag mong payagan. Huwag mong payagan. Kasi sabi ng ating Panginoon, lalayuan tayo ng demonyo kapag tayo ay lalapit sa ating Panginoon. No? Sabi yan sa Peter 5:8. No? Huwag natin payagan. Huwag natin imaman. Sabi sa Santiago 4:7 din, lumapit tayo sa ating Diyos at lalapit siya tayo, huhugasan niya ang ating mga kamay sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi ba't napakaganda yan? Sabihin mo, palayain ka ng ating Panginoon sa lahat ng bagay na umaalipin sa'yo. Mga bagay na nagiging hadlang para lalo ka makalapit sa ating Panginoon. Para lalo tayo makalapit. Surrender mo. Lahat ng klase ng bisyo, ayaw mo, pero hindi ka makawala. Sabi ng ating Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Palalayain tayo dyan. Lahat ng klase ng bisyo, pwede tayong palayain ng Diyos. Pwede tayong palayain. Yes. Hallelujah. Witchcraft, idolatry, zodiac sign, horoscope. Sunod, makalaya tayo dyan. Kasi kung gusto natin na magandang future, ang ating buhay bigay natin. Kaloob natin todo sa ating Panginoon. Makikita natin yung future. Makikita na yung maganda. Sapagkat mismo ang ating Panginoon sinabi, bibigyan niya ng abundant life ang lahat ng sasampalataya at mananalig sa Kanya. Hallelujah. Wala kang problema, wala kang trabaho sa mga panahong ito. Nahihirapan ka. It's about time. Gusto niyang Lord, ibigay ang blessing sa'yo. Pagpalain ka. Kaya lang ang tanong, maniniwala ka ba? Kaya ng Lord na bigyan ka ng trabaho. Gusto ng Lord, bigyan ka ng trabaho. Kaya lang ang tanong, willing ka ba talaga magtrabaho para sa ating Panginoon? Hindi ka magtatrabaho for the sake na magkaroon ka lang ng pera.
Kaya ka magtatrabaho dahil gusto mo maihayag ang kabutihan ng Diyos. At makikita mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng himala ng Diyos. Kayang-kaya kanya bigyan ng trabaho dahil siya nagmamay-ari ng buong sanlibutan. At ang sabi ng ating Panginoon, siya ang ating great provider. Of course, po-provide niya, ikaw ng karunungan at kaalaman. Maging sa trabaho, tutulungan ka niya. Maging tapat ka lang. Meron ka na trabaho ngayon, maging tapat ka. Maging tapat tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon na rin, salamat po Panginoon sa aming mga kapatid nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ng kanilang anniversary. Dahil mo pong pagpalain ng aking mga kapatid nagdiriwang. Kasi hindi po madudugtungan ang aming buhay kung hindi po dahil sa inyong kabutihan. Hindi kami magkakaroon ng anibersaryo kung hindi po sa inyong kabutihan. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po. Kaya na rin, tinataas po namin ang aming mga leader, ang aming bansang Pilipinas. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal man o national para mas lalo po makita ang inyong kabutihan. Maging aking mga kasamahan ng mga kapulisan dito sa Pateros, pagpalain niyo po sila Panginoon, nanonood sila, hayaan po niyo maranasan nila ang totoong sinasabi na kapayapaan ang gagaling po sa inyo at kagalakan kasiyahan ng gagaling po sa inyo. Higit sa lahat, bantayan niyo po sila, Lord. Gabayan niyo po sila dahil ang daming mga problema, lalo na sa mga panahon nito, problema ng kapulisan. Pero huwag po niyo payagan, Panginoon, ng aking mga kasama ng kapulisan dito, lalong-lalo dito sa Pateros, na mapabayaan po ng kanilang tungkulin. Hayaan mo palagi maisip po nila, malagay sa kanilang puso na kaya sila nagtatrabaho ay para sa iyong dakilang pangalan. Yes, Lord. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo mga taga Pangasinan sa pangunguna po ng kapatid na Totong, pati ang kanyang may bahay, na tumatangkilik ng ganitong gawain. Kapatid na Dada, ang kanyang may bahay sa ASEAN, na patuloy pagpalain po sila, lalo-lalo na sila'y nagpapahayag ng inyong kabutihan sa pamamagitan po ng mga mensaheng ito doon sa mga taga Laguna. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga taga Abra na nakikinig po, sumusubaybay sa ganitong gawain. Sa panguna po ni Lady, pati ang kanyang asawa, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga Batch 79 na patuloy sumusubaybay sa ganitong gawain kasi naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang po pwedeng humipo at gumawa ng himala sa aking mga Batch 79. Kaya na rin, ang mga kasamahan ko, mga kapatid ko, mga taga Marikina, sa panguna po ng kapatid na Jojo, ang kanyang may bahay, pagpalain mo rin, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat dahil sa araw na ito, nakita namin ang iyong kabutihan. Muli, pinakita mo kung gaano ka po kadakila at kung paano po na pero po kaming accountability sa bawat isa. Tulungan niyo po, Panginoon, na wag po kami maging madamot. Gampanan namin ang tungkulin na nilagay mo sa aming mga balikat kasi naniniwala po kami, Panginoon, ang pag-asa namin sa buhay ay walang iba kundi nasa iyo lang. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa araw na ito na pinagkaloob po sa amin. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagmamahal ng Panginoon sa Kristo, ang pakikipisa ng Banal na Espiritu. Sumaading ay magpakailanman ang lahat ng mga anak ng Diyos. Magsabi ng